tanda ng paggalang sa Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Mahirap unawain kung wala ka pang pangunawa. Sa bawat kaganapan, marami kang katanungan. Lalo't higit kung ang iyong buhay ay di mo mawawaan. Parang palagay mo'y kahabag-habag kang nilalang. Kay hirap ngang unawain, bakit ka nga ba ganyan? Subalit kung imumulat lamang ang katotohanan ay kakamtan. Sa bawat araw may pagninilayan. Diyos amay walang hanggan, tunay na mapagmahal. Buhay po ba ang Diyos? Ay, buhe, sabi ng tao. Kay palad mo, anak, sa murang isip mo, ay may pandama ka na at pangunawang nabuksan. Pangalagaan mo yan. Alam nyo, mga minamahal ko, masarap ang yung anak mo'y may pangunawa. Pag nakakarinig ako ng mga share, yung mga nagbabahagi ng ganyan, kaya maganda po yung sharing portion, di po ba? Bakit yung iba ayaw nila? Ayaw nilang may nagsishare pa. Kakatagal naman si Apo na nga, Dapat kay si Apo na. Hindi po. Alam niyo po nakakapagpagalak yung ganun. Kung paano po kayo ay nadudulutan ng galak. Kaya may nagsasabi sa inyo, mula po nang nakapunta ako rito, nagbago ang pandama ko, nakakilala ako sa Panginoon, nabuksan. Hindi nyo naman po alam yung dulot na kagalakan sa aming mga naglilingkod yun. Kaya napakasarap po na marinig mong may nabuksan, may nakaunawa, may nagbago. Sapagkat, anong silbi ng paglilingkod mo kung walang nagiging magandang resulta? Ano po? Kaya napakasarap noon. Alam nyo po, kapag halimbawa dumaranas kami ng pagdalisay, pag nilayan mo lang yung mga napapagalak mo, nagagalak ka na rin. Buhay po ba ang Diyos? Kapag lalo na po bilang isang Apo Conching, talagang marami po ako na-encounter na mga problema. Marami po ako na kakaharap na may sakit. Ano po? Siyempre po, pagka halimbawa, bilang tao, kung yan magbibilang tao ka, at makikita mo yung mga ganong sitwasyon, tapos ikaw rin hindi ka naman mayaman at di ka sagana, tapos makikita mo yung mga ganon, di ba naku, para ka ng aburido, ano? Pero alam niyo po ba, napakabuti ng Panginoon. Talagang pinakikita niya ang lahat. Ngayon lang po, bago ako lumabas, nag-uusap kami doon ni Mother at saka ni Caps. Alam niya kung ano yun na pinag-uusapan namin. Pero hindi po kami dumadaing sa inyo, no? Wala po kaming sinasabi na ganito, ganito, ganito. Ang tao po naman kung minsan wala nang maitulong, namamahamak pa. Wala nang maitulong, naninira pa. Hindi ba nakatutuwa na ikaw ay makatulong sa kapwa mo? Kung malinis ang puso mo, masaya ang damdamin mo, may galak na maglingkod kang totoo. Buhay po ba ang Diyos?
iba yata parang tuwan-tuwa kapag yung kapwa niya hirap na hirap. Ano? Parang masayang-masaya kapag may nalaman siyang yung kapatid niya na yun sa Panginoon ay nabangkarote, na gano'n. Parang gano'n baga. Eh alam niyo po ba, sa Diyos hindi katuwa-tuwa yun. Ang katuwa-tuwa sa pananaw niya at pandinig niya, kapag may nalaman kang kapwa mo na gano'n at ganito ang buhay, ay mahabag ka pa, hindi yung mabuti nga sa kanya. Pero meron namang, ganun ba, kaya lang kumukuha lang naman siya ng opinyon. Pero sa puso niya nag-uumapaw, mabuti nga sa kanya. Di po ba? May mga taong ganun. At yan po ang pawang katotohanan. Ano po bakit nangyayari yon? Inggit. Kapag ang inggit ang umiral sa tao, tuwang-tuwa siya kapag yung kapwa niya ay naghihirap ang loob. Lalo na yung pinaiinggitan niya, buti pa si Eka, maraming ganito, maraming. Pag nalaman niyang halimbawa ay naghihirap ang loob, mabuti nga sa kanya. Ako lang ba ang maghihirap? Di parehas lang kami. Ano? May tao pong ganun, di ba? Pero alam niyo po ba, ang kalugod-lugod sa Ama, kapag dinamayan mo yung kapwa mo, magagalak siya. Kapag nakita mo ang kapwa mo, kung papaanong magagawa mo sa kanya at ginawa mo, tuwang-tuwa siya. Kaya pakinggan niyo po ang pagtulong sa maralita. Umango po tayo sa Eklesiastiko. Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay naghahanda para sa kinabukasan. Sapagkat, pag siya naman ang nagipit, mayroon siyang masasandalan. Anak ko, huwag mong aalisan ang ikabubuhay ang maralita. At huwag mong panghihinayangan ang paghihintayin ang nangangailangan. Huwag mong dudustahin ang nagugutom. At huwag mong gagalitin ang taong nasa mahigpit na kagipitan. Huwag mong daragdagan ang sama ng loob ng sawimpalad. At huwag mong ipagpaliban ang pagtulong sa maralita. Huwag mong tatanggihan ang hiling ng nasa kasawian. Huwag mong tatalikuran ang kaawa-awa. Huwag mong iiwasan ang nangangailangan. Huwag mo siyang bibigyan ng dahilang sumpain ka. Kung sumpain ka niya sa gitna ng kanyang paghihirap, di rin ginang may kapal ang kanyang dalangin. Sikapin mong kalugdan ka ng lipunan. Igalang mo ang may mga kapangyarihan. Pakinggan mo ang daing ng maralita. Sagutin mo siya ng banayad at payapa. Iligtas mo ang naaapi sa kamay ng mang-aapi. At magpakatatag ka kapag ikaw ay humahatol. Maging isa kang ama sa mga ulila. Bigyan mo ang mga balo ng tulong na hindi maidulot ng yumaong asawa. At aariin kang anak ng kataas-taasan at iibigin ka niya ng higit sa pag-ibig ng isang ina. Buhay po ba ang Diyos? Sino nga po kaya ang makagagawa nito, mga minamahal ko? Kung ang isip ng tao ay ayaw malamangan siya ng kapwa-tao. Maraming katauhan, maraming adhika, subalit wala siyang pakialam sa kapwa. Ilan nga ba kaya ang may malasakit na totoo sa kanyang mga kapwa? Ilan nga kaya ang natutuwa na kapag nakita niya yung kapwa niyang natutuwa ay maligaya rin siya? Subalit ilan kaya yung taong wala namang ginagawang masama ang kapwa niya, galit na galit siya kapag maraming nagmamahal sa kanya? Ang minamahal, katotohanan ang sa akin tinuturan, walang bali na wala kang salapi na marami. Marami ka lang kaibigan, maligaya ang kalooban. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang sa akin tinuturan, sapagkat dito masusukat ang malalim na pananalig at matibay na pag-aasa sa Diyos Ama. Buhay nga po ba ang Diyos? Huwag mo siyang bibigyan ng dahilang sumpain ka. Hindi naman po lahat ng nangangailangan na kapag hindi mo pinagbigyan ay susumpain ka, pakikinggan
pinakikinggan ng Ama. Alam naman po niya yung totoong dapat kang sumpain na pinanalangin niya. Sapagkat, halimbawa sa kagipitan niya, kaya lang siya nagipit, sugal siya ng sugal, dapat po ba siyang palakihin ang loob para pautangin mo ng pautangin at dumami utang? Na hindi naman pakinabang ng pamilya ang ginagawa. Hindi po ito masamang tanggihan. Subalit, kung ang nilalapit sa iyo ay walang makain ng kanyang anak sa pagsusumakit niya, huwag mo siyang tatanggihan sapagkat pag pinakain mo yung kanyang anak, para ka nang nag-alis ng kasalanan. Buhay ba ang Ama? O halimbawa, ay nasa isang kagipitan na ang sakit na iya ay talagang nangangailangan ng tulong. Subalit, ikaw, dahil sinuri mo muna siya bago mo siya binigyan, hindi mo inalam na dapat palang tulungan. Ito kaya ay hindi gagantihan ng iba yung higit na sakit ng kalooban ng idulot sa iyo. Ikaw na tumanggi sa kanyang nasa kagipitan na kailangan niyang buhay ay tubusin. Ang minamahal, maraming salita na kumisan ay hindi kayang ipaliwanag ng tao. Subalit, kung nasa Ama ka at kalooban niyang nagkaharit nangunguna, ang lahat ng pahayag niya ay maiuulat mo ng tama, sapagkat walang bali na mangmangka sa pananaw ng iyong kapwa. Matalino ka lamang kung paano ka mabubuhay ng tagumpay na may kapayapaan at kagalakan, wala ka ng kapantay sa yaman. Buhay ba ang Ama? Sikapin mong kalugdan ka ng lipunan. Igalang mo ang may mga kapangyarihan. Tama po. Sikapin mong kalugdan ka ng lipunan kung tama ang ginagawa ng nanunungkulan. Subalit, kung hindi naman tama at hindi karapat-dapat ang kanyang ginagawa, dapat mo ba siyang igalang at sundin? Walang pinakaiba sa isang magulang na lasinggero, isang magulang na sugarol. Ang sabi niya sa kanyang anak, huwag ka ekang maglalasing, huwag ka ekang magsusugal. Siya naman ay walang tugot sa kakalasing at kakasugal. Dapat ba siyang sundin? Isang halimbawang dapat makita ng tao, ang karapat-dapat kang tupdin ang kalooban at kagustuhan. Tama po ba yun? At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Hindi lahat ng tao, kapag sinabi mo, lagot ka sa Diyos mo, totoo yung sinasabi ko. Hindi po lahat ng sumpa ay pinakikinggan ng Ama. Sapagkat may mga sumpang babalik sa iyo. Sapagkat may mga salitang sa iyo rin magbabalik sa halip na doon sa taong sinusumpa mo. Sapagkat lalo tigit kung alam ng Ama na tama siya, lalo tigit kung nakikita ng Ama totoo siya. At ikaw na sumusumpa sa Kanya, na ikaw na nagagalit sa Kanya, ay mali ang gawa mo. Sino kaya ang karapat-dapat at kalugod-lugod? Mabuti at tama ang gawa o masama? Mga minamahal, katotohanan itong aking tinuturan. Sumainyo ang kapayapaan. Pakinggan mo ang daing ng maralita, sagutin mo siya ng banayad at payapa. Tama, sapagkat kung minsan may mga tao na hindi na binigyan kung ano pang masamang sinasabi sa kanyang kapwa. Kung wala ka, mainam na pag-ukulan mo ng mainam na salita. Tamang pananalita na banayad sa kalooban na nakakaaya-aya. Hindi yaong hindi mo na binigyan, marami ka pang sinabi na nakasasama ng kalooban. Ito kaya hindi narinig ng Ama mo, hindi kaya ito nakita sa iyong ginawa. Sino kaya ang hahatulan? Mga minamahal, pawang katotohanan ng sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, ligtas mo ang naaapi sa kamay ng mga api. Mapalad kayo kapag ang nakikita niyong kaapihan ay tama, na naaapi siya, na wala siyang kasalanan. Subalit, hindi lahat ng naaapi ay sa tanaw nga ay kaapihan. Sapagkat may mga tao na sa pananaw nila ay api sila. Subalit, hindi. Mayroong masama ang pag-uugali. May mga tao, akala mo'y aping-api. Subalit, hindi nila nasusuri ang kanilang pag-uugali. Akala mo'y masamang-masama. Yung iba naman, akala mo'y mabuting-mabuti. Mga minamahal, ang kaapihang tinatawag ng Ama, yaong tama yung kapwa mo, ikaw na nagpaapi ng aapi sa kanya, ay maling-mali. Kaya, kung may nakikita kang ganitong uri ng tao, na ang kapwa mo'y walang laban sa kanya, kung may takot ka sa Ama,
sasaklolohan mo siya. Sapagkat dito nasusukat at nakikita ang tamang pagmamahal sa kapwa. Subalit ilan kaya yung nakikita ng aping-api ang kapwa ay may gagawin, samantalang may takot sa kapwa. Mga minamahal, mapalad kayo kapag ang aping kapwa ninyo ay pinagtanggol nyo, sapagkat ang mabuti kalulugdan ng Ama. Nekkarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Maliwanag ang nakatala, mahal ng Ama ang mga ulila, mahal niya yung mga nabalo. Kaya lang yung mga ulilang sumusunod sa kalooban niya. Ulila ka na nga, wala ka namang ginawa kundi kalapastanganan sa magulang mo. Wala ka nang ginawa kundi kawalang hiyaan sa kapwa mo. Balo ka nga, hindi mo naman alam na ikaw ay balo na minamahal ng Ama. Hindi mo alam ang kalapastanganan na ginagawa mo. Paano ang kalapastanganang tinatawag? Hindi bagat may mga balo na hindi naman inaalala ang pamilya, kundi ang sarili pa rin ang inaalala. Ito ba'y kahabag-habag sa pananaw ng Ama? Ito ba'y mamahalin niya ng tuwiran? Ang kahabag-habag na mga balot ulila, yaong mahirap ang buhay na nagsusumikap, nagsusumikap na matuwid at mapabuti at makaahon sa hirap sa pag-ibig nila'y sama-sama silang pamilya. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag ito ay dinamayan mo, kalulugdan ka ng Ama. Itong isang balong ito, itong ulilang ito, na alam mong ikaw na lamang ang sasaklolo sa pamamagitan ng kaloobang binigay sa iyo ng Ama. Kaya, nagawa mo ba ito? Purihin mo ang Ama. Karapat-dapat ka sa pananaw niya. Nekkarameneyahana. Nekkarameneyahana. Kaya nga, aariin ka niya, anak, bilang kataas-taasan siyang sayo'y lumikha, sapagkat sa ginawa mo, tunay na nakalulugod sa kanyang pananaw. Buhay po ba ang Diyos? Mahirap pong tuntunin, ano? Mahirap po bang unawain? Parang tulog kayo. Naantok po ba kayo? Ay, parang nakakaantok yung kwento. Mensahe po ba ay nakakaantok? Alive na naman po ang Espiritu sa inyo. Hindi naman po tulog. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ibig lang sabihin, sana yung pananahimik nyo, yung nakikinig nga kayo. Tumitimo sa puso nyo, nananagos sa kalooban nyo. At tinatatak sa damdamit kaisipay nakatalangang tuwiran. Kaya lamang po baka nananahimik kayo, nagninilay kayo ng hindi iba. Ano nga po kuntsing hindi iba? Hindi na iba sa isip nyo, lagi na lang yun ang pinagninilayan nyo. Kailan kaya ako gagaling? Kailan kaya ako magkakapera? Kailan kaya ako magbabago? Alam niyo po, dapat pagnilayan sa tuwin ay banal na salita. Hindi yung kailan ka magkakapera, kung kailan ka ba maahon sa hirap. Pag ginuna mo ang Ama, sigurado kasunod ang gagawin niya sa'yo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Naku, salamat sa Ama. Tingnan nyo nga po, oh, walang lipas, walang kupas ang pagsibol ng bulaklak. Tag-ulan, tag-araw, di po ba? Ibig sabihin, tag-ulan, tag-araw, may biyaya. Tag-ulan, tag-araw, may tagsibol. Hindi tag-anilang na sinasabi tag-araw. May tag-ulan, may tag-araw. May sinasabi pa yung matatanda eh. Ano po ba yon? May amihan? Po? Tama ba yon? Amihan, ano? Panahon na ka ng amihan. Ano pinagkaiba nun? Oh, tag-ani. Talaga pong dapat lang na magkaroon sapagkat tag-ani, tag-ulan, tag-araw, amihan. Hindi po talaga magwawakas sa dalawa lang. Lagi tatlo yan. Sapagkat ang Diyos, Ama, Diyos, Anak, Diyos, Espiritu Santo ay maraming ginagawa dito sa mundo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa madaling salita, huwag kang maramdaming nilalang.
bago ka magdamdam, suriin mo muna ba't binigo ka. Ano po? At ikaw naman na ng bigo, suriin mo kung totoo ginawa mo. Tama po ba? Kumisa naman kasi naghihinanakit yung tao, talaga namang walang magagawa yung nilapitan niya. Kumisa naman talagang mayroong magagawa, ayaw lang nung lulupitan niya. Buhay po ba ang Diyos? Napakahirap talaga. Alam niyo po, mahirap hulaan ang kapwa mo tao. Kaya walang manghuhulang totoo Subalit kapag ang Ama ang humula sa buhay mo, totoong magaganap sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kapag pinagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya, siyang kikilos magmamaniobra sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lamang po, may mga taong hiling ng hiling, dasal ng dasal, dalangin ng dalangin, wala naman tiwala sa kanyang pinagdadalanginan. Ang totoo pong may tiwala, kapag sinabi mo, huwag ka na mag-alinlangan, tanggapin mo na yon. Kaya kapag, halimbawa, may nagsabi sa'yo, manalig ka Eka, balang araw. Makakalis ka dyan sa putik na lugar. Panaligan mo na yun at kumilos ka. Hindi yung hinihintay mo makaalis ka doon sa putik na lugar. Buhay po ba ang Diyos? Hindi ka na nga marunong magsimba, hindi ka pa marunong makinig sa kapwa mo ng mabuting balita o mabuting salita. Ito po ang kwento, no? Iba yung mabuting balita sa mabuting salita. Tama po ba? Kung minsan, halimbawa, may mabuting balitang sinabi sa iyo ang kapwa mo, hoy, may magbibigay ng pera doon, mabuting balita yun, ano po? Subalit, gaano katotoo yun at gaano kasigurado? Ikaw naman, nananiwala, punta ka doon. Pagdating mo'y wala. Yun kwento lamang ng kapwa. Subalit ang mabuting salita, siguradong tama, siguradong may kalakip na gawa. Buhay po ba ang Diyos? Kapag mabuting salita, sa Diyos nagmula. Kapag mabuting aral, mabuting balita, mabuting salita, sigurado po sa Kanya nagmula yun. Kaya, ang sabi, ang mabuting balita sa Diyos na dakila. Ayan, makinig po kayo. Subalit kapag sinabi ng kapwa mo, kapatid, sister, brother, etc., may mabuting balita ako sa'yo. Eka, si Juan pala'y nag-asawa na. Ano mabuting balita doon? Chismis yun. Buhay po ba ang Diyos? Kung halimbawa naman, anong kagandahan noon at anong mabuti? Kasi Eka, matandang binata na siya. Buti naman nakapag-asawa. Ano naman yung asawa? Naku Eka, bata. Hindi mabuti. Sana yung napangasawa niyang bata, wag siyang lokohin. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Subalit kapag sinabi, makinig ka sa mabuting aral ng Ama, sa mabuting salita niya, sigurado may mabuting magaganap sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga minamahal, pag-aralan, pagnilayan ng bawat katugunan ng Ama sa bawat anak niya. Subalit kung wala kang pagninilay, di mo mapag-aaralan. Sapagkat kapag hindi mo napagtutuunan ang buhay mo na mula sa Kanya, mayroon ka na, kulang pa. Marami ka na, wala pa. Kaya, ano yung kwento? Meron ka ba Eka ang pagkain dyan? Wala. Ba't sinabi niyang wala? Baka manghingi yung kapwa niya. Pero meron pala. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, subalit sa Ama, kapag sinabi niyang, anak, ako'y laging mayroon, sapagkat lahad ang aking palad para sa lahat. Siguradong mayroon, sapagkat kung ang bawat araw ay humahangin, sa buong magdamag ay humahangin, mayroon din siyang magagawang kaiba sa iyong anak niya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga minamahal, mapapalad ang patuloy na sa Ama ay nagtitiwala, kumikilala, tumatanggap at nag-aadikang siya ay maging ganap
Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Buhay nga po ba ang Diyos? Katulad po ngayon, salamat sa inyo, kahit umuulan ay nandyan kayo. Alam niyo po, pag nagpupunta kayo dito, huwag niyong isipin si Apo Kunching ang pinuntahan. Kundi kapag nagtungo kayo rito, ang isipin niyo, nakipagtipan kayo sa Diyos, nakipagniig kayo sa Diyos para may matanggap kayo, para may madama kayo, para may magliwanag sa inyo. Subalit kapag sinabi niyo, saan ka pupunta? Kay Apo Kunching. Saan? Sa Kapatiran Divine Mercy. Ay hindi po dapat. Saan ka pupunta? Saan ka tutungo? Doon sa gawain ng Kapatirang Divine Mercy. Eh bakit? Eh kasi yun ang pangalan, pero hindi Kapatirang Divine Mercy ang nangangaral. Sino ba? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sapagkat, kaya sinabing kapatiran, magkakapatid kay Kristo. Kung hindi nga makikita sa inyo at hindi kayo kakakakitaan ng mabuting magkakapatid, eh hindi totoo yung salitang Kapatirang Divine Mercy. Kaya dapat kung nakikita mo yung kapwa mo dito, kahit saan mo makita, ngitian mo man lang. Tanguan mo man lang. O kung wala kang bibig at pipi ka, gano'n na lang. Eh hindi naman po sigurado pupunta rito araw-araw ang pipi. Buhay ba ang Ama? Sigurado kaya lang may pupunta pipi rito, magpapagamot siya. Tama po ba? Eh di ibig sabihin, hindi mo pa yun kakapatiran. Ano? Eh dahil wala man kayong rehistro na araw-araw ay may pinipirmahan kayo diyan, kapatiran ako, wala kayong time card na sinasaksak para kayo ay maitalang kapatiran, o wala kayong record na chinecheck na kapatiran, sa Ama kapatiran kayo. Kaya kung kilala nyo ang pinaglilingkuran nyo at tinatawagan nyo, kahit di kayo magkakaano-ano dahil magkakapatid kayo sa Divine Mercy, nagingitian kayo. Eh kaya lang parang may nakikita po na kapag nakita niya yung kapatid niya sa isang lugar, tatago pa yung iba. Bakit kaya? Anong dahilan? Nahihiya? Ay, kahiya-hiya po ba yung batiin mo yung kapwa mo? Hindi totoo yun. Hindi totoong nakakahiya. Ang totoo nun, hindi ka pa bukas totoo. Hindi ka pa talaga nakakadama sapagkat hindi mo pa makilala yung mga anak ng Diyos na anak din katulad mo. Buhay po bang Diyos? Kaya, ano dapat niyong gawin? Mga IT team, mga CAPS, mga alagad, mga choir. Lalo na kung naglilingkod ka rito, tapos nakita ka nung kapatiran, sabi, eh paano ka paniniwalaan yan? Ano po? Kaya mga CAPS, mga choir, mga alagad, mga IT team, mga kapatid na tagasunod. Pag nagkita-kita kayo, anong magandang balita? Kahit di ka nagsalita, ngumiti ka lang, may magandang balita na tinanggap ang iyong kapwa. Sapagkat nakilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong pagmamahal. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan itong sa akin tinuturan. Ay meron nga ang kwento eh. Naku Eka, nakatabi ko po Eka eh. Hindi man ako binati. Nasa lubong ko Eka, magkakauntugan kami, hindi pa Eka binati. Sabi ko naman, huwag ka na magtaka. Eh kung ako nga ako Apo Kunching, nasa lubong ko yung pasyente, tandang-tanda ako kako mukha noon eh, gumaling eh. Sabi ko, tumawa lang ako, pinatawa ko lang po. Pero sa totoo, naganap yun. Pero sabi nga, alisin ang sama ng loob. Eh, kung walang pataasan, halimbawa hindi ka binati, ikaw na mababa ang loob, ikaw ang bumati. Ngayon, kung di ka sinagot, kung di ka ginantihan ng pagbati, eh bahala na siya, hindi siya anak ni Divine. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba?
Hindi siya anak ng Ama. Hindi siya kapatid kay Kristo. Kaya, anong dapat niyong gawin? Kahit saan, kahit wala kayong record na pag tinawag, oh, Milagros, absent. Pedro, absent. Petra, present. Alam niyo po, hindi na kailangan yun eh. Sapagkat sa mata ng Ama, kilala ka niya. Sa mata niya, anak ka niya. Kaya patunayan mong anak ka nga niya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap ng pangunawa, ng pagtanggap, ng pagkilala sa Diyos, Amang Dakila. Sa pangalang Jesus, magmahalan kayo. Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? May pinagnilayan po ako eh. Talagang kapag ang Diyos ay dumaratal ang Espiritu, marami kang mapagninilayan eh. Marami siyang ituturo. Sabi ko, ang bola, umaaldag, may hangin, pag nawala, hindi na makakalundag. Ano po? Ang balon, may hangin, subalit hindi mapapaaldag. Kaya anong pagkakaiba kako naman ng bola at saka ng balon? Ang balon naman nakakaakyat, ang bola sa babala. Subalit, parehas silang pumuputo. Eh ano ang maganda roon? Po. Ang balon nakakaakyat. Ibig sabihin, ikaw, ang buhay mo'y may hangin. Ano? Habang ikaw'y nabubuhay, nandito ka sa lupa. Dito ka para kang bola. Pag ikaw ay namatay na, para kang balon. Buhay ba ang Diyos? Nako, matalino kayo, no? O, di ba ga? Para kang bola na nakikialdag-aldag dito sa lupa. At pag namatay ka na, para kang balon na pumapailan lang na di ka nakikita. Kung pumutok ka na ba? Buhay ba ang Diyos? Nako, o kanino talino yan? Buhay ba ang Diyos? Kaya kapag nasa Kanya ka, huwag mo sabihing mangmang ka. Sinong scientific ang galing noon? O sige, sinong scientist na naalala yon? Wala. Kaya, anong gusto nyo? Balon bola. Magbola muna kayo habang di kayo nagsisisip, nagbabago. Buhay pa ba ang Diyos? Huwag nyo munang mithing maging balon. Sapagkat baka kayo yung balon na napadpad sa nabalalak sa puno at di nakaakyat. O kaya ay bahagya lang lumipad pagkatapos ay pumutok na. Eh, sino po kunsing yun? Abay, de yung mga kaluluwang likwad-likwad. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kaya ikaw, bilang anak niya, hanapin mo lagi ang katwiran niya. Hanapin mo't damhin ang kalooban niya. Tuturuan ka ng tama't tumpak. Sa isip mo'y itatala ang higit na marapat. Buhay po ba ang Diyos? O sige, maraming gulong. May gulong ng truck, may gulong ng kotse, may gulong ng bisikleta, may gulong ng tricycle. Yung gulong ng tricycle, pwedeng gulong ng bisikleta. Subalit, ang gulong ng kotse, hindi pwede sa truck. Buhay pa ang Ama! Ano ibig sabihin? Mga minamahal, kung minsan, kahit pares kayong mababa, parehas kayong mahirap, pwede kayong magkatugma. Subalit, ang mayaman at mahirap, hindi magtatama. Sigurado di pasasakop ang mayaman sa mahirap. Maliban kung may takot siya
at totoong kilala niya ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Kaya, mga minamahal, katotohanan itong sa akin tinuturan, o taong aking mga mahal, kayo ay magnilay. Bulay-bulayin ninyo ang lahat ng sa akin hinayag na lubusan upang matanto nyo ano ang buhay. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Sa mga puno man, iba't iba ginawa niyang sanga, iba't iba ginawa niyang dahon, iba't iba ginawa niyang balat ng puno. Iba't iba rin ang labay ng mga dahon at mga sanga. Ang dahon ng saging ay malapad at malabay. Subalit, hindi maaring ganap na silungan. Bakit? Patindig siya. Subalit, ang puno ng isang bayabas, basta malago ang dahon at puno niya, ang mga sanga niya ay maaari kang maglilim sandali. Tama po ba? Subalit, napagninilayan ba ng tao na ang saging ay napakalaking pagninilay na marami kang makukuha? Ang puno ng saging ay marupok. Ang puno ng saging ay malambot. Tama po ba? Ang kanyang puno, tusukin mo, kumakatas. Maging ang dahon niya, sandaling mababakli. Subalit, isang puso, kapag sumibol, maraming piling ang inilalaan. Kung ba naman kahit sino kang taong marupok at mahina, kahit sino ka pang taong kagtiin ka lang ay iiyak, kung marunong kang umibig sa iyong kapwa, marami ka pa rin mababahaginan ng kaloob ng Ama sa iyong buhay. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan, pagharian kayong ganat. May tanong po ba? Wala pong tanong. Matulad nawa kayo sa isang pusong saging. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin na tanggapin. Salamat sama at nakalabas ka na ka. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Oh, mamulot kayo. Mamulaklak kayo. Ay. Tingnan nyo nga po, oh. Tag-ulan, tag-araw. Di lumilipas ang bulaklak ng sampagita.
Kaya, ibig sabihin, walang kupas ang biyaya ng Ama. Lumilipas po ba biyaya ng Ama? Di po ba sibol lang ng sibol? Sibol ng sibol? Kaya kapag umasa ka sa magagawa niya, sigurado sisipulan ka rin. May pagkapatay ka na, wala ka na talagang pag-asa na magbago, na umasenso. Subalit habang nabubuhay ka, abay may pag-asa. Buhay po ba ang Diyos? Habang may buhay, Ama'y ika'y nariyan. Yan ang sambitin ninyo ng tuwiran. Malulugod siyang ikaw na anak niya, nilagak mo sa kanyang buhay mo, kaya't ika'y kanyang aaliwin tuwi na. Halina at pagmasdan kanyang kalikasan. Bawat araw ang sinumang nabuhay, mayroon siyang handog na tuwirang di kayang tularan ng sinuman, kaya't ikaw na anak niya ay dapat magtiwalang ganap. Kaya sa dakong ito, tuwin ay hinahain ko mga salita, mapagninilayan nyo, at kung tuwirang ang puso nyo ay totoo na sama, madarama ninyo ang pag-ibig niya. Kaya huwag malumbay sa dinaranas ng buhay. Ama'y lagakan, tawagin mong may katapatan. Hindi kanya kailanman iiwanan, ika'y kanyang sasaklalohan sa oras ng iyong kagipitang taglay. Halina kayo, tanto'y aking aral. Kaya't kayong lahat ay magliwanag. O dakilang Ama, wagas sa tapat kung magmahal ka. Malinis ang hangarin mo, walang mali, walang kupas, noon, ngayon at kailanman ang handog mo sa tao. Hindi maaring sambitin ng sinuman, kulang ang handog mo, magkukulang ang biyaya mo. Sapagkat kung lilibot lamang ang bawat anak mo sa daigdigan, saganang sagana ang mga nilikha mo. Di man ganap ang lahat, ay mapagpalang kamay mo ang maabot at mahawakan. Kung tuwirang daramhin lamang ang iyong espiritu, mararamdamang totoo ka at buhay sa kanila. Nekkarameniyahana, nekkarameniyahana, nekkarameniyahana. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Ama. Di po ba? O, temo si ganda, o, nakikinig ng mabuti. Kaya,
Yung iba po ayaw sinasama yung mga anak nila. Eka, wala ka pang kamuang-muang doon. Di po, pag yung mga bata, hindi nyo alam nakikinig sila, natututo rin. Kung minsan po, mas magaling pa nga yung batang ganyan, madaling magtanda kaysa sa matanda. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, di po ba sabi ng Panginoon, ang malugod sa batang ito, ang tumanggap sa batang ito, ay kalulugdan ko. Buhay po ba ang Diyos? Di po ba nagpatinding ng isang bata? Ibig sabihin, mahal ng Diyos ang mga bata. Ano? Kaya nga halimbawa may pasyente na talagang nakikita ng ama, yung kanyang magulang ay taimtim at tapat ang pananampalataya. Pag hiniling mo sa kanya, Panginoon, pagalingin mo naman ang batang ito, mayroong instant healing na pinaaako sa akin. Sandali lang ay wala, pero pagkatapos nun aalisin din niya sa'yo. Hindi po ba? Sapagkat nakikita ng ama yung katapatan ng magulang sa pagdulog at nahahabag dun sa bata. Hindi po ba? Sa banal na aklat ay mayroong nasalubong na patay ang Panginoon, pinatindig. Tama po ba? Ibig sabihin, kahit patay ka, pwede kanyang buhayin. Kung yung patay nabubuhay, nabubuhay din niya yung pag-asa mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, manalig ka, manampalataya ka. Alam niyo po, kung bilang tao, mahirap nga po. Nasasabi mo lang yan. Alam niyo po, hindi ko pinag-aaralan ang sinasabi ko rito. Kaya ibig sabihin, pag lumalabas, totoo po yun. Panaligan mo lang, magaganap sa buhay mo. Buhay nga po ba ang Diyos? Subalit kung wala kang ang pananalig at pananampalataya, ano ba pananaligan mo? Ano ba paniniwalaan mo? Yung kwentong kutsera? Ito'y totoong-totoo. Kaya pag nagtiwala ka, makakamtan mo. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Sa gabi po ay wala ng bendisyon. Si Mother, yung mata, kaunti na lang. Wala nang pula. Diyos ko, salamat sa Ama. Alam niyo po, di po ba, pag halimbawa pag nasa pagkatao ka, ano ang lagi mong kinatatakutan? Ano ang lagi mong kinatatakutan? Magkasakit, mawala ng pera. Ano po? Di po ba? Pero yung kasalanan, hindi mo kinatatakutan. Alam niyo po, dapat pala, una mong katakutan ang kasalanan para malihis ka sa kasalanan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng pananalig at pananampalataya kayo, gawin niyong marapat ang pag-asa niyo'y maging buhay na totoo upang sa bawat segundo man ng bawat araw niyo ay may galak ang puso niyo sapagkat pasisibuli ng amang pag-ibig na totoo at sa pag-ibig na totoo bubuhayin niyang ganap sa inyong kasiyahan at pag-asa kaya sa bawat araw wala kayong kagulumihanan, wala kayong kalituhan sapagkat ang amang magsisilid ng tunay na liwanag ng buhay. Pagpalain kayo. Makahayo sa inyong mga tahanan na ligtas sa anumang kapahamakan. Tayo na po.